Welcome back sa Real Asia Talk, ang channel na nagre-recap at nagre-review ng mga pinakamatinding Asian movies. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang action film na hindi lang puro suntukan, kundi may lalim din ang kwento, ang Mirantao. Ito ay tungkol sa isang binatang mandirigma na pumunta sa syudad para hanapin ang kanyang kapalaran, pero napunta siya sa isang mundo ng krimen, human trafficking, at matinding laban para mabuhay. Kung mahilig kayo sa realistic na laban at intense na aksyon, siguradong magugustuhan ninyo ito. Kaya simulan na natin. Ayon sa matagal ng tradisyon, bawat batang lalaki ay nakatakdang iwan ang kanyang pamilya upang maglakbay at tuklasin ang sarili. Ang ritual na ito, bilang pagsubok tungo sa pagiging ganap na lalaki, ay tinatawag na Mirantao. Isang binatang nagngangalang Yuda ang naghahanda para sa kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng matinding pagsasanay. Bago siya umalis, umuwi siya upang magsalo ng huling hapunan kasama ang kanyang pamilya, isang tahimik na sandali na puno ng hindi nasasabi na pamamaalam. Sa kalaliman ng gabi, nakiusap ang kanyang ina na huwag na siyang umalis, ngunit nanatili siyang matatag sa kanyang desisyon. Wala nang nagawa ang kanyang ina kundi ang hilingin ang kanyang kaligtasan. Sa ilalim ng dilim, hinarap ni Yuda ang kanyang guro sa isang huling laban kung saan ipinakita niya ang kanyang galing sa iba't ibang teknik. Nang makita ng guro ang kanyang kakayahan, pinatigil niya ang laban at sinabing handa na si Yuda. Pagsikat ng araw, sinamahan siya ng kanyang ina sa kanyang pag-alis at ibinigay ang isang bagay na dating pag-aari ng kanyang ama. Habang lumuluha, ipinahayag nito ang kanyang pagmamalaki sa anak. Umalis si Yuda na dala lamang ang lakas ng loob at ang mahabang daan sa kanyang harapan. Sa kanyang biyahe sakay ng bus, napansin siya ng isang kapwa pasahero. Nang dumilim ang gabi, kinausap siya ng lalaki at nagbahagi ng mga karanasan tungkol sa buhay sa Jakarta. Nakita niya ang sarili niyang kabataan kay Yuda at binalaan siya na hindi sapat ang galing sa Tiger Silat upang mabuhay sa lungsod. Pinayuhan niya si Yuda na maghanap ng ibang landas dahil iba ang realidad sa mga aral ng nakaraan. Layunin lamang ng lalaki na ilayo si Yuda sa mga pagkakamaling nagawa niya noon. Pagdating sa Jakarta, naghiwalay ang kanilang landas. Sa pagdating ni Yuda sa lungsod, hinanap niya ang address na ibinigay sa kanya ngunit natagpuan lamang niyang wasak ang bahay at hindi na gumagana ang lahat ng numero na mayroon siya. Nawalan siya ng matatakbuhan at pakiramdam niya ay napakaliit niya sa napakalawak na lungsod. Nakakita siya ng construction site at doon nagtago sa loob ng isang konkretong tubo upang magpalipas ng gabi. Kinabukasan, pumunta siya sa isang kafe kung saan siya ay tinanggap ng maayos. Habang nakikipag-usap, isang batang lalaki ang nagtangkang nakawin ang kanyang pagkain at kalaunan pati ang kanyang wallet ay nakuha. Hinabol ni Yuda ang bata at nahuli ito, ngunit nakita niyang inaapi ang kapatid nitong babae ng isang galit na lalaki na kinukuha ang lahat ng kinita nito. Nakialam si Yuda at pinilit ang lalaki na ibalik ang pera. Ngunit binyantaan siya nito, at dahil sa pangyayaring iyon, nawalan ng trabaho ang babae. Sa galit, sinisi niya si Yuda at pinagsalitaan ito ng masakit. Isang patunay kung gaano na siya naapektuhan ng malupit na mundo sa paligid niya. Sa gabi, bumalik si Yuda sa construction site upang kunin ang medalyon ng kanyang ama. Habang iniisip niya ang hirap ng buhay sa lungsod na malayo sa kanyang simpleng pinanggalingan, sa kabilang banda naman ay ipinapakita ang madilim na mundo kung saan may mga babaeng pinipili para sa ilegal na gawain. Si Johnny, isang tauhan ng sindikato, ay napag-alitan ng kanyang boss dahil kulang ang mga babaeng dinala niya. Ang nawawalang babae ay ang kapatid ng batang nagnakaw kay Yuda, kaya inutusan siyang hanapin ito. Habang si Yuda ay nakaramdam ng matinding pangungulila sa kanyang pamilya at tumawag sa kanyang ina, nagsinungaling siya na maayos ang kanyang kalagayan upang hindi ito mag-alala. Samantala, dinala ni Johnny ang takot na babae sa kanyang boss, ngunit nanlaban ito at sinipa siya. Dahil dito, binugbog siya ni Johnny. Nakita ni Yuda ang pangyayari at agad tumulong. Hinarap niya ang mga tauhan ni Johnny, ngunit dahil sa dami ng kalaban, siya ay natalo at napahiga. Sa kabila nito, bumangon siya at pilit na lumaban muli. Sa loob ng gusali, nadatnan niya si Johnny na sinasaktan si Astri. Nagkaroon ng matinding laban kung saan mabilis na natalo ni Yuda ang kanyang mga kalaban kahit dumadami pa ang mga ito. Samantala, dinala ni Johnny si Astri sa kanyang boss. Ngunit hindi ito natuwa dahil nasaktan ang mukha ng babae. Biglang pumasok si Yuda at iniligtas si Astri. Tumakas sila mula sa lugar habang ang boss ay galit na galit at gustong ipapatay si Yuda. Habang tumatakbo sila, nakita nila ang batang si Adet na namam-alamos. Ngunit bago pa nila siya maabotan, dinukot siya ng mga tauhan ni Johnny. Hinabol ni Yuda ang mga ito at kahit marami ang kalaban na may dalang bakal, nagawa niyang labanan at talunin ang mga ito gamit ang sarili nilang armas. Pagkatapos, dinala niya sina Asri at Adet sa construction site upang doon magtago.
Ibinahagi ng magkapatid na iniwan sila ng kanilang mga magulang dahil sa kahirapan. Habang pinagmamasdan ng kanilang sitwasyon, naalala ni Yuda ang kanyang sariling kapatid, isang karibal noong bata pa sila. Bagamat madalas siyang matalo noon, kalaunan ay naging mas malakas siya habang ang kanyang kapatid naman ay naging matalino. Ang pag-unlad ng kanyang kapatid tungo sa pagiging lalaking nais maging ni Yuda ay pumupuno sa kanya ng paghanga. Habang kumakain ng babae, binibigyan siya ni Yuda ng kaunting espasyo at nauupo sa katabing tubo. Si Rutger, na nilamon ng matinding galit, ay hindi na nakikinig sa mga pagtatangkang pakalmayan siya ng kanyang kaibigan. Sa halip, binasag niya ang isang baso sa ulo ng kaibigan. Iisa lamang ang kanyang layunin, ang mapuksa si Yuda. Iniharap ni Johnny kay Rutger ang mga tauhang sinanay upang patayin si Yuda. Gayunpaman, tinanggihan sila ni Rutger at binalaan si Johnny na pareho ang sasapitin nito kung lalapit pa siya ng walang sapat na dahilan. Tinulungan ni Yuda ang babae na kunin ang nakatagong pera mula sa isang bahay habang mahigpit silang binabantayan ng grupo ni Johnny. Nang hindi napapansin, nakuha ni Yuda ang pera sa ilalim ng carpet habang ang isa sa mga lalaki ay nasa banyo. Ngunit nabigo ang kanyang pagtakas at nadiskubre ang kanyang presensya. Isang babae mula sa kalapit na balkonahe ang sumenya sa mga tauhan ni Johnny tungkol sa kinaroroonan ni Asri at Adet. Upang maprotektahan ang kanyang kapatid, itinago ni Asri si Adet sa isang lihim na lugar. Lalong tumindi ang kanyang kaba, natatakot na maiwan mag-isa dahil si Asri na lamang ang kanyang natitirang pamilya. Habang sinusubukang iligan ni Asri ang mga kalaban, hinampas siya sa ulo at nawalan ng malay sa harap ng takot na si Adet. Kasabay nito, pinangunahan ni Yuda ang kanyang mga humahabol sa isang matinding habulan sa mga bubong, ipinapakita ang kanyang kahangahangang liksi at tapang habang ang mga umaatake ay naiiwan sa ibaba. Nilusob siya ng mga ito na parang kuyog ng ipis, mabibigat ang armas ngunit walang laban sa matibay na espiritu ni Yuda. Isang motorista na may hawak na pamalo ang sumali sa habulan, at halatang mas malakas kaysa kay Yuda. Ngunit gamit ang isang tuwalya, nalinlang at napabagsak ni Yuda ang motorista. Matapos ang labanan, napansin ni Yuda na nawawala si Asri at natagpuan si Adet na nagkwento ng nangyari. Nangakong hindi naiiwan mag-isa si Adet, agad na sinimulan ni Yuda ang misyon na iligtas si Asri. Pinasok niya ang gusaling kinaroroonan ni Johnny, mabilis na pinatumba ang lahat at nakuha mula kay Johnny ang lokasyon ni Asri. Hindi alam ni Yuda na nahuhulog siya sa isang patibong, ngunit buo ang kanyang pokus sa pagliligtas kay Asri. Umakyat siya sa matataas na palapag ng gusali, nilalabanan ng sunod-sunod na kalaban, ibinabato ang mga ito sa pader at binabasag ang mga salaming mesa, anumang mahawak niya ay nagiging sandata. Samantala, pinahihirapan ni Rutger si Asri. Nang malaman ni Rutger na nasa gusali si Yuda, pinili niyang manatili at hintayin ang pagbagsak nito. Nakita ni Asri ang bangkay ng isang babae sa malapit at napuno siya ng takot. Habang hinihintay ni Yuda ang elevator, huminto ito sa gitna, naroon si Eric, isa sa mga tauhan ni Rutger at siya ring lalaking nakasalubong ni Yuda sa bus noong simula ng kanyang paglalakbay. Pumasok si Yuda sa elevator at tumabi sa lalaki. Isang maikling usapan ang nauwi sa matinding labanan sa loob ng masikip na espasyo. Parehong malalakas na mandirigma sina Eric at Yuda, ngunit nanaig si Yuda. Pinatawad niya si Eric at iniwan itong nakahandusay habang umaakyat siya upang harapin ang susunod na pagsubok. Nang bumukas ang pinto ng elevator, binaril ng mga tauhan ang katawan ni Eric hanggang ito'y mabutas ng todo. Nagtagumpay ang plano ni Yuda, at dito nagtapos ang kwento ni Eric. Sa hindi inaasahan, natunto ni Yuda si Rutger at naharang ang sasakyan nito na nagdala sa kanya sa lugar kung saan ikinukulong ang mga babae. Hindi na siya nagtago pa at hinarap si Rutger at ang mga tauhan nito. Inutusan ng boss ang kanyang mga tao na umatake, ngunit mahusay silang napigilan ni Yuda. Dahil sa dami ng kalaban, napilitan siyang umatras at umakyat sa mga lalagyan. Ngunit simula pa lamang iyon, kaharap na niya ngayon sina Rutger at Locke, sabay silang umatake at sandaling nanaig laban kay Yuda, ngunit nagawa pa rin itong makaganti. Biglang tila nagkaroon siya ng kakaibang pokus, parang nasa isang malalim na pagninilay, kung saan nararamdaman niya ang bawat galaw at paghinga ng kalaban. Ginamit niya ang dalawa bilang parang punching bag. Matapos ang labanan, nakahandusay silang tatlo sa sahig, hinihingal. Sa isang traidor na galaw, kumuha ng bakal na pamalo sina Locke at Rutger, ngunit nahulaan ito ni Yuda at naaga ang mga sandata. Gayunpaman, ginamitan siya ng panlilinlang at tinamaan gamit ang pinto ng lalagyan. Sa gitna ng kaguluhan, binaligtad ni Yuda ang sitwasyon at naitulak si Locke sa pinto kung saan tumagos ang bakal sa kanyang katawan. Nang makita ito, tuluyang nagwala sa galit si Rutger. Sinunggaban niya si Yuda at sinakal laban sa lalagyan habang sumisigaw ang mga babaeng bihag sa loob. Nanghihina na si Yuda, ngunit nang marinig ang mahinang sigaw ni Asri na tulong, muling nagliyab ang kanyang lakas at napabagsak si Rutger. Bumagsak si Rutger habang pinalaya ni Yuda ang mga babae. Isa-isa silang nagtakbuhan. Iniwan si Asri na umiiyak ngunit gumaan ang loob. Biglang bumalik si Rutger at tinusok si Yuda ng matulis na bakal. Gumanti si Yuda at tuluyang pinatay ang kalaban, ngunit malubha ang kanyang sugat.
Tinanggap niya ang kanyang kapalaran at nahiga sa sahig, handang harapin ang kanyang katapusan sa bisig ni Astri. Ang kanyang huling hiling, maibalik ang kwintas ng kanyang ama sa kanyang pamilya. Nakiusap si Astri na huwag siyang sumuko, hindi handang mawala ang matapang na binata. Hiniling ni Yuda na ay paalam sa kanyang pamilya ang kanyang kabayanihan. Nanatiling umaasa si Astri sa kaligtasan ni Yuda at nakiusap sa kanya na huwag magsalita ng parang tinatanggap na niya ang kamatayan. Sigurado siya na malugod siyang tatanggapin ng pamilya ni Yuda. Ngunit unti-unting humihina ang buhay ni Yuda at nanlalabo ang kanyang mga mata, hudyat ng pagtatapos ng isang matapang at walang pag-iimbot na mandirigma. Isang bayani na ang tanging layunin ay iligtas ang isang babae ngunit nauwi sa pagligtas ng napakaraming buhay. Ang kanyang mirantaw, ang kanyang paglalakbay, ay natapos na. Pagkatapos ng pagkamatay ni Yuda, hinanap ni Astri si Adet na nagtatago. Dahil sa matinding emosyon, napaiyak siya nang makita ang batang ligtas kahit napakalaki ng naging kapalit ng kanilang pinagdaanan. Matapos ang magulong pangyayari, nagtungo si Astri sa tahanan ng pamilya ni Yuda, kung saan siya ay tinanggap ng may init ng pamilya. Ginampanan niya ang mga gawaing bahay kasama ang kapatid ni Yuda at tumulong sa pang-araw-araw na gawain. Nag-enroll si Adat sa paaralan at tuwing umaga ay hinahatid siya ng ina ni Yuda. Lumingon ang bata sa babae na may kaparehong tingin ng huling sulyap ni Yuda. Hirap pigilan ng babae ang kanyang emosyon habang inihahatid ang bata sa paaralan. May posibilidad na mabuhay ng batang iyon ang buhay na pinangarap ni Yuda para sa kanyang sarili. Ngunit ang isang mapayapang buhay ay hindi itinakda para kay Yuda. Ang kanyang buhay ay puno ng matinding kawalan ng katarungan at isang malupit na realidad na mahirap pasanin. Para sa akin, ang Mirantaw ay isang simple pero solid na action film. Hindi ito komplikado, pero dala ng pelikula ang lakas ng kwento at karakter. Ang pinaka nagustuhan ko dito ay ang paggamit ng silat, yung fighting style ni Iko o Wais. Ramdam mo bawat suntok at galaw, very raw at realistic. Bukod sa aksyon, may puso rin ang pelikula, lalo na sa tema ng pagtulong sa kapwa at paninindigan sa tama kahit delikado. Hindi ito sobrang flashy, pero malinis, intense, at satisfying panoorin, lalo na kung fan ka ng grounded action movies. At doon nagtatapos ang ating pagtalakay sa Mirantaw. Isang pelikula na nagpapakita na hindi kailangan ng sobrang daming effects para maging solid, basta may kwento, aksyon, at puso, sapat na. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang Asian movie recaps dito sa Real Asia Talk.